ugnayan sa mga ibang bansa tungkol sa drug prevention dito sa atin? Kasama dyan yung smuggling. Totoo po yan, sir. Sa katunayan, ang opisina ko po, ang International Cooperation and Foreign Affairs Service or ICFAS, ay ang nangangalaga sa pakikipag-ugnayan natin sa ating mga international counterparts, or ito po yung mga similar agencies sa mga bawat bansa sa region, sa iba pang parte ng mundo, na with similar mandates, katulad po ng PIDEA. At tayo po rin ay tumatayo bilang liaison officer sa mga ahensya po ito. Yung itinatanong ni Secretary tungkol sa mga procedures na ginagawa ninyo to prevent smuggling at saka itong mga iba't ibang paraan para magpasok dito ng droga. Kasama na dyan siguro yung paglaglag ng cocaine doon sa may Pacific Ocean na napunta sa Samar. Ito ho'y dumaan sa inyong opisina, siguro yung coordination, ano? Totoo po yan. Sa domestic level po, o dito po sa ating mga interagency cooperation, marami po tayong mekanismo na ginagawa para ma-improve at mapagtibay ang commitment ng mga bawat ahensya. Ito po yung patuloy na pakikipag-meeting, dialogues, conferences with our local counterparts. Kasama na po rito ang ating kasama sa law enforcement, ang PNP 8SOT, ang NBI, ang Coast Guard, ang Armed Forces of the Philippines, ang DFA, at iba-iba pong ahensya ng gobyerno. Meron po tayong monthly na conference. Ito po yung tinatawag na National Law Enforcement Coordinating Committee, na kung saan po bawat buwan ay may kanya-kanyang meeting na pinag-uusapan ang tungkol sa pinagbabawal na gamot. Sa international level naman po, ang ginagawa po ng PIDEA ay ang commitment nito sa mga kinabibilangang komperensya tulad ng IDEC or International Drug Enforcement Conference. Meron din po tayong ADEC o yung Asia Pacific Drug Enforcement Conference. Ito po, ang sponsor nito ay ang Japan po at sa South Korea at kung ano-ano po pong bansa. Recently po, meron pong pinirmahan si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ito po ang Admissive Order 279 na naglalayong maiwasan at mailayo ang ating mga kababayan, lalo na nasa abroad, na magamit ng mga sindikato bilang drug courier or drug mule po. Ang PIDEA merong advisory sa lahat ng mga travelers. Actually, may ginawa po si Director Derek Carion mula sa Public Information Office at narito mula sa Public Information Office ng PIDEA ang ating kasamang si Evangeline Almenario. Magandang umaga sa iyo, Evangeline. Good morning po. Magandang umaga sa mga tagapakinig sa programang ito. Patuloy po ang pag-i-issue namin ng travel advisories for all travelers, specifically po yung mga OFWs natin, mga kapatid, pati yung mga tourists natin na lumalabas ng bansa, na iwasan po yung mga nagpapadala sa kanila na hindi naman nila na-check yung baggages kasi usually po, unwittingly, nagagamit sila ng mga sindikato sa paglalabas ng illegal drugs. Mahilig tayo sa mga padapadala, no? Yes, sir. Kasi tinawag ka lang, hindi mo kilala, papadala. Pakiabot nga ito pagdating sa airport. Yung pala, iba ng laman. Yes po. Isa po sa mga hindi magandang culture natin, yung na-abuse po yung kagandahang loob natin tsaka yung ano natin as Filipinos, yung utang na loob. Even hindi natin makilala magpadala, since kababayan natin, nandun po yung pakikisama natin, sige, dadali namin. Parang hindi na natin naiisip na what if may laman ito, na tayo po personally ang mananagot sa batas. Kasi hindi naman natin pinadala lang nila. Pwedeng sabihin pinadala lang nila, but it is our right, it is our responsibility and duty to check what's in the luggage kasi tayo ang magdadala. Kadalasan ba niyan, yung mga pinadadala, pwedeng yung hindi na-check-in, di ba? Hand carry. Hand carry. Yes, sir. Usually hand carry po Oo, kawawa naman yung mga Pero kadalasan naman daw, usually, yung iba naman, meron na talagang binibigay. May bayad. May yes, bayad sir. na. Yung mga kababayan po natin, because nga po, prevalent po ang poverty dito sa atin, dala ng kahirapan,
kumakapit na sila sa patalim kasi malaki po yung ibinibigay from $1,500 to $3,000 per delivery. Malaki po talaga yon. Oo, para sa sweldo na nila ng ilang pan yun. Saan nangyayari yung saan punto? Dito ba sa Manila, meron ba? Halimbawa, galing ka ng Manila, papunta ka ng Hong Kong o Singapore. Meron bang ganong klase ng kasong na-record sa airport natin? So, kadalasan po kasi ang nangyayari, yung mga Filipino travelers natin, or OFWs, nire-recruit sila dito sa Philippines, but then, pinamimit sila sa ibang contact person sa ibang bansa. Okay. Kadalasan po sa Malaysia, Malaysia? sa Macau, sa Thailand, Vietnam, Mhm. at doon po, kadalasan din, nahuhuli sila sa China. Meron tayong video sa mga nanonood sa telebisyon na ito yung mga ano ba ito, Evangeline? Mga iba't ibang paraan ng Ito yung mga na-research to, Evangeline. Na-research ng tao ko sa intelligence sa custom. Yes, Ito sir. ang Si- modus operandi nila. si Collector Na-research J. ni Francia Collector ba? J. Francia. Ayan, ang mga... Sige nga po. Ano Sige ba nga, yung isa. mga pinakikita na yan? Iba-ibang paraan? Kadalasan, sir, kasi, yun ding mga secret compartment sa mga luggages. kamukha yan, dalawang... Ito po, sa body packing po yan. Itinatago Hello, po sir. sa katawan po, Haba. naka-attach. Ang haba ng brief niya, no? Parang binalot ng mga ano yan, mga ice candy, gano'n. Paano ba yan, Collector J. Francia? Ito naman, yung mga babae. Ito, paalala sa mga gustong magbalak na gawin yan, yun po ang customs authorities natin na well-trained. Iba po dyan, 20 years na sa serbisyo, paggalaw ng mata, paggalaw ng paa, social status mo, origin ng country mo, yan po lahat tinitingnan kung para maging ma-profile mo kung drug mule or smuggler ang taong yan. Nakikita nyo po dyan yung paa po, mismo binali po yung paa niyan. Binali ang paa para maglagyan ng cast. Ano yung cast na nakikita natin? Yung po nakakast na ginawa nila, ay tinunaw po na cocaine yan na nilagyan ng plaster cast. Oo. Pagdaan mo nga naman sa airport, naka-plaster cast ka, medyo naka-wheelchair ka pa, yung pala, drug mule ka pala. Ito po ahas po yan. Pinasok yung condom na may cocaine sa loob ng ahas, pagkatapos yan ay papasok sa, sabihin natin, sa iba-ibang countries in Europe. Yung susunod po na makikita natin, Ano yan, mga ipis? Beatles naman po yan. So, kung Anong klase isipin po, yung Beatles po na yan, kung isipin po natin, sasabihin sa mga drug mules natin, madali yan, hindi makikita yan. Pero po yung one of the oldest forms of drug smuggling, ginawa po ng mga French nationals noon, na inilagay sa loob ng namatay na mga bata. So, yun po yung sa mga Pilipino, mga Christmas gift daw, pinakipadala. So, ang sabi nila, pakipadala mo naman to at hindi ko lang napadala yung regalo ko nung Pasko. Yan po, nakabalot po sa Christmas gift. Yung susunod po, ito po maganda to. Ito po yung mga maleta. Pero yan po palang mga maletang yan, nilagyan ng resin, yung cocaine, at pinormang maleta. Ito po yung pwedeng Okay, ginawang maleta. Kasi yung resin, kung yun ang gumagawa natin ng mga styrofoam, baka pwede mong gawin maletang ganun. Hinalo. Si resin, pwede mong haluan yan ngayon. Yung maleta, pwede tunaw, hinihiwalay na yun. Yung pong yung ginagawa po natin sa mga airport, madalas po ito sa Hong Kong, sa experience ko sa customs, sasabihin nila, pakipadala mo na lang kasi wala na akong pambayad ng overweight, ipapangalan ko na lang sa'yo. Pagdating sa airport, yung nanay ko sasalubong sa iyo, kukunin yan. Hindi po natin alam, may drugs pala yun. So, sabihin po naman natin, siguro sabihin ng iba na may pagkabastos, pero kung po pwede po, wag po tayong papayag. Sapagkat yung po susunod ay yung mga sinulid, yung po susunod naman yung mga plato. Kahit po mga plato, nagagawa na rin from drugs. Yung po susunod na slide natin, yung pong kadalasan ginagawa ng mga Pinoy, yung mga tosino, longganisa, nilalagay sa lata, dinadal sa Amerika. Hindi na po bago yan. Matagal na pong discovery ng mga taga-customs yan na ginagawa ang mga latang yan para ipasok ang mga drugs. Ito po, mineral water. Yung susunod naman po, holy water daw. Susunod this slide, holy water daw. Pero yung pala ketamine. Alam po ng mga taga-PIDEA kung anong ketamine dito. Yan po para sa kabayo pero ginagamit na rin sa tao.